for my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag 14 years, sir, nag-14 years, sir, noong July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng engkwentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa? Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa Barangay Lipahan din po, sir. Doon din, sa lugar na kung saan... Sir, So halos parehas ng pinangyarihan? No, sir, magkalayo, sir. Magkalayo? Same barangay lang, sir. Same barangay pero magkaibang lugar. So doon sa unang engkwentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din? Yes, sir. Okay. Yung unang engkwentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng engkwentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko, sir, yung encounter, pero, sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir. So, hindi mo matandaan yung unang engkwentro mo kung saan ang tama nung victim? Opo, sir. Yung bang victim, lumaban ba? Yes, sir. Armed encounter, sir. So, armed encounter yon. Anong circumstansya? Para lang ma-educate kami, Sarge. So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandang 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... Hindi naman tama na yung yung tanong ko Di ba, ang tanong ko sa iyo, nagkaroon ka mo ng engkwentro, di ba? So, dun sa engkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass, tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bale, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyo yun, bumunot ng baril. Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir, hindi ko Pero na, sa sir, dami ng matandaan. bypass mo, dalawa lang ang may engkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang yan Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang engkwentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. So, posible na yung mga doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir, sa Riyaya po, sir, ako. Sa Riyaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa'yo yung ganong enkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun So, maring sumikat ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect,
Pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit sir ako sa suspect, sir. Binigay ko sir yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse, sa No, bisikleta? no, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500. Yes, sir. Pagkatapos, Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. okay, pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay, so inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs, Yes, sir. yung basura sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung basura nga, kung siya bunga, sir. Sir, positive. Nung pagka nilagay ko, ano ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Napilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Sir? Revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Yung Paano siya bumunot nung nakita mo? Yes, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap? Sa gilid? Sir, sa ulo? para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ako lang, sir, siya pinutukan. Nauna, sir, siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na si So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9mm. So, 9mm yon. Okay. So, Mr. Chair. one last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa... Ito bang si Brian, yung victim? Yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle, sir. Oh, nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po, dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Okay. Meron yan summary of Ay. information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun, Sergeant Michi Perez? No, sir. Hindi mo alam. O hindi ka nag-COPLAN, which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba? Magko-conduct kayo ng operation, pero kayo sinasubmit na coordination, na COPLAN. Tsaka bypass yun eh. Alam Oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh di dapat inano mo, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yun kung hindi niya kinasing yun, hindi niya pinag-aralan yun. So alam mo,
Bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok. Kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to? Alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si victim, yung si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset, Saan? sa Alpha, sir. Ang nakuhang kuwan po, sir, yung information po. Oh, pero pagka buy bust, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano? Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Oh. Yes, Master Sergeant po. Master Sergeant. Oh, promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh. Ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Kali po hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Si Sige, gaano karami? Perez po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Di ba? So, buy bust din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. Oh, so, yung kwentong yan, medyo, alam mo, If I may, Congressman go ahead. Barbers. I'm running out of words to kasi say, I Mr. just wanted to Chairman. explore that issue as well, kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi, kasi sandali lang isa lang. Kasi babalikan natin yung issue yon. Sinasabi mo na meron din nangyaring buy bust operation nung kanina sinabi mo hindi mo tandaan pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate buy bust operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, wag kang magsisinungaling, ha? Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ka lang? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So,
Hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko sir kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin eh. And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of... are you done, Congressman Barbers? Yes, Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so... I yield to Congressman... Bago ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo nagkabarilan allegedly ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon ang sagot mo kay Honorable Barbers na complete yung kwan tapos nagkabayaran at that point in time nakita mo bumunot si Brian and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin umatras ka ng 15 feet bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganon? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun? Kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir. No. Sabi mo, once a month pumuputok ka last time. Pero sir, ano po? Yun na nga, hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha eh. Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. Iha. 14 years ka lang sa serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, Iha, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh.
dahil ginagawa yung mga coordination? Ano, Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo eh. Ikaw naman, Iha. Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. After Okay, Chairman. I sit now as the chair of the committee. As previously stated by the chair, Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala. Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutokan ka, bumunot ka pa from your bag and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So kinuha mo pa from your bag ang baril mo? Yes, sir. Yung bag ko, sir, bukas na, sir. Yun. Bukas na. Okay. Ang bag mo, nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? Dalawa, sir. Twice. And twice, you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinamaan mo siya. Yes, sir. Okay. Ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung estimated ko lang, sir. Hindi ko na, Estimated sir, lang. masyado kung sigurado, Okay, sir, but sa mga layo. sabi mo rin kanina, kakaabot niya lang yung basura sa'yo, di ba? Yes, sir. So, that's arm's length. Sir, yung nung pagkaabot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya eh. Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na... Okay. So, tumakbo pa. Away from you or going towards you? Away from me, sir. Away from you. So, he had his back turned against you. Nakatalikod. No, sir. Yung Paano? Sige. yung patakbo, sir, na putok eh. Patakbo. Yes, Yung sir. parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, Tama? So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General ako. Okay. Okay. Sige. Balik. Are you done? I'll give it back to you. Sandit. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang. Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. Hindi More ko, or sir, less. kabis, hindi ko, sir, tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg. The thigh. So rear part of the leg meaning the person had his back against the person who fired the firearm. Yes, Correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible. Possible na running away. Were there what can you determine from the bullet wound that were the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, what No we call tattooing. there was no tattooing, sir. So it was at a distance. Yes, sir. So rear, no? Sa likod. Yes, sir. Okay. Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir. For the pistol, for the long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, more sir. than 2 feet. Yes, So sir. it could be 15 feet, it could be 20 feet, It could be, sir. because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned? Eh?
Yes, sir. It can be presumed. That It there can be was- presumed, yes, correct? that there was no threat. That there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay, thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, Hindi, problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa tie. Malinaw yun, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako ay not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman ako, mukhang yun ang nangyari dito. yeah. Yung iba pang mga mga kasama ni Perez, nandito ba? O Occupy. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Oo. Sige po. Before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no, when they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yun? Yung green. Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So, doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Which andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir, PMSG Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Will you confirm this, Juan Macaraig, Sergeant Macaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ah. Diyan, Macaraig, ah. Okay. So, sino nasa likod ng green car? Macaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan eh. Sino nasa likod? Kasama ko po ay, ang driver po, sorry. Ang media po, media representative po, Media representative. Sino-sino pa? patrolman Carpi po. Saka sino pa? At ang barangay official po. Barangay official. Anong pangalan ng barangay official? Si Hal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Yung nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, diba? Diba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Macaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsehal Dante Magpantay
na administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsehal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Michi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Councilor Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay, sir. Okay, ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi, pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang magkasama na kayo or before 4:30 magkasama na kayo. And I will show you something. Mitzi, saka Sergeant Makaraig, ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Makaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang ando na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay? Hindi pa po siya kasama noong time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Judicial affidavit nyo, sinabi nyo kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Makaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayan, sinabi niyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh now, anong, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful again. Tanong ko kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa Please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Yes, naka-out na yan.
Nag-oath ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with that. You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakulong pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako familiar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw. Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was a violation of reckless imprudence resulting to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented, ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. O, kita mo? So, this findings, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Malinaw, thank you so much. And RD, Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Di ba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha, Colonel Lintang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang. Babalikan kita. Punta tayo kay, kay Karandang. Mr. Chair, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Colonel Lintang, ikaw ang Chief of Police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Anamagan. Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command. And therefore, you're not fit to be the station commander of a PNP unit.
Yun ang aking conclusion sa pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya, iho. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Congressman Acop and Congressman Barbers, please. Thank you, Chairman. Tanong ko lang, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang buy-bust na operation eh. So nung nagkaroon kayo ng buy-bust, Sergeant Perez, ikaw ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nagpag-coordinate, yung kasamahan ko. Sir. Sino nag-coordinate? May tiga-PIDEA ba rito? So you are what's your position sa PIDEA? I'm the regional director of PIDEA. So you're the Force, regional director? Okay. Sino nag-coordinate among the PNP sa PIDEA? Ikaw ba? Sige, ikaw Patrolman Carpio. Ikaw? Yes, Sir Honor. Kanino ka nag-coordinate? Saan? Kanino sa PIDEA ka nag-coordinate? Sir, sa email po kasi yun, sir, na sinesend Sa, po. ano? Email, through email po, sir. Oh, is that a normal practice, PIDEA, na email lang? Paano kung di nabuksan yung email? Yes, Regional Director. Yes, sir. We have duty regional operations center officers so they can check all the coordination, sir. And for this operation, the station had coordinated, sir. So they had coordinated to you prior to the conduct of the buy-bust operation, correct? Yes, sir. They had coordinated on 18/3/6/28 May 2024, sir. 1836. So that is 6:36. Yes, sir. 6:36 p.m. Yes, sir. But 6:20 nagkaroon na ng nagkaroon na ng engkwentro, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa PIDEA. Yes, Sir Honor. Email po. So, itinawag mo sa PIDEA, nag-coordinate ka na meron kayong buy-bust, tapos na yung nangyaring incident, nagkaroon na ng putukan. No, Your Honor. 6:36 ka nag-email eh. 'Di ba? Anong nakalagay sa affidavit? Anong nakalagay? Anong oras nangyari insidente? 7 p.m. 7 p.m. 6:36 nag-coordinate ka sa PIDEA. Is that the standard operating procedure? 30 minutes prior or 10 minutes prior to the conduct of the buy-bust, dun sila nagko-coordinate? At least 1 hour, sir, they should have coordinated. So in this case, it's clearly that they have not coordinated within a period allowed or as a part of your SOP, hindi sila tumupad. Tama? It's on our record lang, sir, na they have coordinated on that time, sir. Yun nga that's the usual excuse. Alam nyo, sa dami na rin nung naririnig natin, nakikita natin sa kwento ng ganitong mga pangyayari. Diba? Alam ng Philippine National Police that if there is an anti-illegal drug operations, it has to be fully coordinated with PIDEA. Alam nila yon, and I'm sure nagkakaroon kayo ng meeting, nagko-coordinate kayo dyan madalas, di ba? Pero hindi allowable yung minutes before the incident or the conduct of the operation, these things will happen. Kasi bakit? Karamihan sa anti-illegal drug operations, may namamatay. Lagi ang dahilan, nanlaban. Diba? Minsan, the stories that we hear are all preposterous stories, absurd yung pangyayari. Mukhang copy-paste lang Di ba? Yung nangyari sa ibang probinsya, yun din ang nangyayari sa May baril, nagpaputok, makikita mo lahat ng baril, 38, napaltik. Isa lang yun There's a story as well, Mr. Chairman, for the information of our honorable members of this committee, and I'm sure the Philippine National Police is familiar with this, no?
yung isang baril ginamit sa several buy-bust operation. At lagi yun ang ebidensya, isa lang ang serial number. Yung mga ganyang kwento, kung pwede, kumita na yan eh. Yung mga ganyang yung mga ganyang storya eh. Yeah. You know, buhay po ang nabuwis dito sa pangyayaring ito. At hindi naman dapat na nangyayari ito kung ito ay isang ordinary buy-bust operation lamang. Diba? Of course, gusto rin natin protektahan yung buhay ng ating mga law enforcers, ng ating kapulisan, ng ating PIDEA. Kasi buwis buhay din to sa kanila eh. Pero, yung mga ganitong absurd and preposterous stories, sabi ko nga, kumita na yan. Nilabas na nga sa mga pelikula yan eh. Huwag nyo nang gamitin yan. Diba? Yung ganyan mga pangyayari. So, medyo off lang, Mr. Chair, na yung mga ginamit na noon na mga dahilan, ginagamit pa rin hanggang ngayon. At ako naniniwala, Congressman. Sige, Now, let the chair speak. There's a good Okay, sige. idea that Congressman Paduano, bago ako, ikaw na muna. Thank Sige, you, go ahead. Chairman. Chairman, kasi nung last previous hearings, eto si Perez, si Macaraig, nandito na po to. Now, usually, yung former chief of police, ikaw ba ngayon na-relieve ka na? Colonel? Na-relieve na po rin. Na-relieve ka na. And during the time, who is the head? Who is the most higher officer during the time? Ikaw. And then yung unit. Di ba DEO sila? Nasa DEO sila? DEO? Makaraigang... Ikaw Makaraig yung team leader doon? Yes, so, Yes, Your Honor. Wala nang most senior sa'yo? Wala na po, sir. So ikaw lang? Yes, sir. So, kasi nung nakaraan sinong kasama niyo dito, meron ata isa na your position was Last time, sir, kasama din po si former COP. Lintang was the chief of police, tapos ang head ng ikaw? ng operations. Supposedly, di ba, DEO Makaraigan. dapat may NCO to eh. Dapat, di ba, may commission officer dapat? Sino yung immediate superior nila? Your Honor, that time, Your Honor, wala pa pong commission officer na DEU kasi sinasubmit po namin yung mga pangalan na pwedeng gawing team leader ng DEU sa higher headquarters pero wala pa po kaya that time si Police Master Sergeant Macaraig po ang aming PD, do you confirm this, PD? Sir, as far as I can remember, sir, the Deputy Chief of Police of San Juan before or now was the Chief DEU. But during the time of the operation, he wasn't able to join since he was, I think 2 days pa lang yun sir, noong time na yun, matapos yung bagyo. So, sinamaan lasa, kaya the team was led by Macaraig during the operation. Pero meron Chief DEU talaga sir na station. So yung Chief DEU during the time has no knowledge about the operation? Yes sir, hindi siya nakasama sir. Hindi, iba yung nakasama, ibang yung knowledge. Yes sir, parang wala sir, wala. Wala sir. Colonel, tama po ba? Tama yun do you confirm the statement of PD na mayroon? But of course, that was 2 days, nakabagyo din, yung chief nila sa DEO, hindi nakasama o hindi alam? wala po talagang alam sir yung. Walang alam, pero kanina, ikaw PD ikaw Colonel kanina ka pa Kanina tinanong kita, sabi mo walang head. Ito kinonfirm ni PD may head. Pero yung head was not there during the operation. Hindi po sir, wala pong officer na team leader sir. Team leaders operation, but they have the DEO head o chief. Wala po sir. Colonel, are you telling this committee that the provincial director is telling lie? Harap-harapan dito sa committee na to? Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, PD. Sir, as per my intelligence officer, Captain Go has yet to secure a vetting clearance or deputation coming from PIDEA.
I correct my previous statement, sir. Thank you, sir. Okay. If I may, Ito. okay. Ito anyway, binigay na sa akin ni Chairman Acop, no? Kasi medyo kabisado niya dahil more than 30 years sa serbisyo. Ito, Section 12 lang conduct of operation. Sa drugs to napakalinaw po. All anti-illegal drug operations to be conducted by a team shall be led by a police commission officer. Chief of Police, ba't pinayagan mo? Walang commission officer. Sir, sa pagkakalam ko po, sir, preferably police commission officer, pero... No! Binasa ko na nga ba't dagdagan mo ng preferably? Are you contesting this document? This is an official document. And there's no word preferably. Ikaw sasama kita dito. Linaw. So, this is also in violation PDEA RD. This is in violation of the operation manual. Anong Yes, sir. Yes, sir? For our PDEA unit, sir, it's led by our chief. Yung sa police, Yes. part of the operation manual. Dapat may commission officer. Okay, sir. Better file case against them. Para hindi lumabas na parang you're also protecting these scalawags. Now, Chairman, can I proceed? Kasi isahin ko lang to. Kasi, Mr. Chairman, ito manifestation na lang. Thank you, Chairman Ako. Okay. Ito manifestation na lang No. Mr. Chairman, actually, during the last hearing, supposedly, these people, or this PNP officer, should be cited in contempt na because they're lying. Yeah. Okay. Now, we never move to cite in contempt Chairman Acop and me because during the time we don't have a quorum. Now we have a quorum. Yes, Congressman Paduano, if I may, no? And Before you... I will not move, Mr. Chairman. Okay, all right. I will hold my fire. Okay. Now, what I'm saying is, now, itong colonel na to, yung former chief of police, is lying in front of this committee. Well, in fact, he's refuting the statement of the provincial director. That binasa ko, may preferably ka pa. Who taught you about the preferably? Just to make an excuse? You're lying. Mr. Chairman, I will hold my fire. Yes, Chairman, please. Our fire. Because I'll be asking some question as well. And Thank then you. I'll be recognizing you again. Okay, thank you so much. Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to. Together with Corporal Miko M. De Chavez. Asa si Miko De Chavez? Can you kindly sit here? Para, diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Diyan ka sa upo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit na di ba? Yes, Your Honor. We will be reminding you not to lie, because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know the story. Okay. Kasama mo gawa si Corporal Miko De Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado? Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car? Hindi po, Your Honor. Hindi ka. Okay. I just wanted to tell you that so dito sa affidavit mo sinasabi mo that yun na nga, nagkaroon ng bypass operation. Correct? Yes, Your Honor. So lahat ng mga sinabi ni Mitzi, sinasabi mo na totoo. Correct? Based po sa kanya pong statement. Yes. At kaya nagkaroon ka ng affidavit. Kaya nga, nire-remind kita dahil ito yung affidavit na sinasabi mo na kino-confirm mo yung ginawa ni Mitzi. Yes, I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo wala kayong kasalanan, this is your chance to tell the truth. Otherwise, you will be included. Believe us. Okay? I will show you a video. Okay? Can you kindly, ito sinasabi,
niya. Ha? Dad, baril, pagbaba, at walang baril si Brian. You know him. Hey, Dad, you know this guy. You know him very well. Go ahead. Tapos, nakita ko, medyo may Pakilakas lang ng konti. Dinaanan ko po siya. Tapos, nakita ko, may kasunod po siyang kotse. Sa kotse mo walang plaka. Una pala eh. Tapos, dito ko, may bumaba sa likod ng pintong bandang kanan. Medyo may kababaan. Nung bigla na lang akong binaril sa galan. Narinig ko po, sumisigaw po yung kapatid. Bakit mo binaril ang kapatid ko? Bakit mo binaril ang kapatid ko? Anong kasalanan ng kapatid ko? Di ako naman po, sa sobrang di ako naman po tumuloy na po sa aking lakad. Wala po ako nakitang baril ng bayan at wala rin yung pong taong yun, hindi po, mabait po yung taong yun, hindi po sa kapwa, hindi po marunong manlaman sa kapwa, kaya po yung napakabait po ng batang yun. Wala pong armas, hindi po nag-armas po yun. Okay po. Wala po kaya, thank you po. Sergeant Jefferson, kilala mo yung boses ni Franklin? Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, pero tinanggal po, Your Honor, yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong... Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba ni Michi, binaril niya. Agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo, we know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Hahayaan mo ba na kapatid mo magte-testify dito against you? Ha? We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga kasama kayo, magkakasama kayo ngayon. Time will come, maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo. Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga. Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa Investigation Section. Corporal Chavez, you are under oath. So, saan nyo ginawa itong affidavit na to? Anong oras nyo nalaman? Anong oras nyo nalaman yung nangyaring insidente? Your Honor. Yes. 7:30 PM po, sir. Sir, tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Macaraig. So, 6:00 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad? Magkasama na kayo? Ha? That day, Your Kasi Honor. si Trinidad andun sa crime scene, ha? If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez. Paninindigan mo rin. Nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo. Sige. Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba nung araw na yan? Yes, sir. Duty ka? Yes po. At kung may pagpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka? Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car? O sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay? Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay? Yes, Your Honor. Okay. Sino kalapit mo doon?
Bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sinong kalapit mo doon? Media po at saka po barangay. So, kalapit mo si Dante Magpantay. Yes, Your Honor. Okay, si Dante Magpantay na nagsabi na alas 8 siya pumunta doon sa bridge, Kalapit mo sila doon. Yes, Your Honor. Kalapit mo. Yes, Your Honor. Okay, sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes po, Your Honor. Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin na talagang nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan. Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 PM, andun na sila sa area. So ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi, saka si Makaraig, at yung sa green car na nauna, nakasakay si Trinidad, si Carpio, La Rosa at isang asset. At ito naman, yung kapatid ni Trinidad na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Oops, tigil. Hindi natin nakita. Yan si Franklin Punking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike? Yes, Your Honor. Yes. Correct. Sige, so, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. Oops. 6:18, dumaan na. Nauna ang kapatid mo, andun sa crime scene, at sinasabi niya sa video niya, nakita niya. Binaril si Brian Laresma nung bumaba si Michi. At walang baril si Brian Laresma. Kapatid mo nagsabi, Jefferson. At mamaya kung gusto mo, pakikita ko sa iyo yung long video ng kapatid mo. Nakakalungkot dahil talagang magsisinungaling kayo ng todo para Depensa nila yan. yeah, we know. And they have signed their affidavit. But sayang kayo. Si Karandang, Rosa, si Carpio, Trinidad, si Chavez. Kasama ka dito, kasama kayo. Maniwala kayo. Sayang. We have given you the chance, no? We have given you the chance. Especially si Franklin, yung kapatid mo, yung midget, di ba? Midget siya eh. Nag-lunch pa siya kila Brian. It was confirmed by all those people who were eating together with Brian and Franklin. Magkaibigan sila eh. At pagdating doon sa bridge, tinanong pa niya si Brian, anong ginagawa mo dito? Imi-meet ko yung kapatid ko eh. And he was testifying na mabait si Brian. Nagte-testify yung kapatid mo. Mabigat to, Sergeant Trinidad. Dadali mo to habang buhay. Kayo, dadali niyo to. Kaya ano si Makaraig sa kasi Michi Perez. Pero kayong tatlo, sayang kayo. Dua. Ha? Mr. Chair. Sige, Congressman ako. Pwede po bang pakita ninyo yung anong oras dumaan yung mga motor? Please, yung video. At saka anong oras dumaan yung pulang kotse? Like 6:18 ata yung 6:28 yung kotse. Ayan. Yung green dumaan ng 4:28. Ayan. Dumaan na sila kasi sinasabi nila sa affidavit nila 4:28 dumaan yung green saka red. Yes. So in other words, maaga pa. Nandun na sila. Nandun na sila. Kasi 4:28 eh. Pero sa affidavit nila, Congressman, nakalagay dito, 4:30, nandun pa lang sila sa opisina. Pinapunta na ng media. Now, Mr. Chair, may I ask the Provincial Director? Yes, sir. Is there a possibility na yung magkapatid ay pinaghihinalaan ng inyong mga pulis
na involved sa drugs? Yes, sir. Yun nga, sir, no? Based on the report, yung, though incomplete, the summary information submitted by the team ay involved sa drugs. However, they should have conducted the proper validation kasi yung SOI was dated May 18. They have conducted the operation May 28. With that 10 days na period na yon, they should have conducted proper validation, verify sa Quezon kung ang taong si Brian ba ay nasa watch list. In fact, on the day of the operation, hindi nila kilala fully yung personality na target nila. Alias lang, sir. So, yun nga, sir, as I have previously mentioned in the previous session, may irregularity. Yeah. Yes, sir. Kaya ko po tinatanong ito dahil merong mga dokumento na nasa aming kamay that the barangay captain concerned in Tiaong, Quezon and the barangay captain concerned in San Juan, Batangas denied na itong pangalan ni Adrian Laresma at saka Brian Laresma ay hindi po kasama doon sa drug list na binibigay ng barangay sa munisipyo sa PDEA na siya nag-check tapos ibinabalik yung listahan na process na, di ba? Yes, sir. Are you aware of that of the existence of the two certifications of the two barangay captains? Yes, sir. However, sir, based on the current anti-drug strategy of the PNP, I can certainly say na hindi pa talaga natin naarok yung dumi sa ilalim. That's why we have, in the ongoing intelligence production on drug personalities, aminin ko, sir, na marami pa tayong hindi alam or newly identified drug personalities. But based on the two documents submitted by the two barangay captains, we can give credence to that. We are the chairman of the respective barangay Drug Abuse Council, sir. Yes. Kasi yun ang basis natin, di ba? Yes, sir. Kasi kung wala tayong basihan, magiging whimsical or arbitrary na tayo. Yes, sir. Very correct, sir. Yeah. Kahit na sino na, pwede nating gawan ng ganito if we do not have a basis in listahan. Yes, sir. Tama. Now, kung titingnan po natin yung statement ni Adrian Laresma, 6:16 ng gabi nang umalis siya para magkita sila ng kanyang kapatid na si Brian. Tama? Yes, sir. And from yung presentation ni Honorable Fernandez, 4:26 ba? Kumilos na yung team ni Macaraeg para mag-operate. Tama? Yes, sir. So, what does that tell you? Basically, sir, from the look itself, ay hindi pa sanctioned yung operation. Because as I can recall, the clearance given by PDEA 4A was around 7 p.m. Yes. So the operation was not sanctioned. Was not sanctioned, sir, per regulation, and basically illegal, sir. Thank you, sir. So, bilang isang investigador, what would be your conclusion? Ang ibig sabihin, nangyari yung operation, may bulilyasong nangyari, ginagawa na nila ng paraan na maging legitimate yung operation? Yes, sir. From the start, sir, there was lying by... Mahirap i-correct ang pagkakamali, sir, ng ang dami uling i-correct mo, mali naman. Mahirap i-controlin, sir. So, mahirap maging consistent sa pagsisinungaling. And also, their testimonies or affidavits were contradicted by the CCTV footage presented by the Honorable Chairman. So, doon, sir, medyo pong na tayo. Kaya nga yun ang mga katanungan ko eh. Kung babasahin ko kasi yung mga affidavits, hindi nag-uugma doon sa timeline ng ng video.
Yes, sir. I will very appreciative, sir, with the evidence presented by the Honorable Chair Fernando. And if we may be given a copy, sir, it will form part of our I evidence. will sir. be citing you in contempt, PD. My name is Dan Fernandez, not Fernando. My apology, Mr. Chair. Dan Fernandez. Sorry, sir. Rest assured, sir, that the evidence will form part of the proceedings that we are conducting, the admin. And of course, this will be submitted also in the criminal procedure, sir. Criminal trial, sir. Thank you, sir. Thank you. Doon din sa statement ni Adrian, as compared to the complaint affidavit prepared by a certain Lieutenant Colonel Fronda and Police Staff Sergeant Penid, doon sa kay Fronda at kay Penid, wala po akong makitang red car. Would that be correct? Yes, sir. And doon sa statement ni Adrian, sinabi niya na dalawang kotse ang nakita niya. Isang pula galing sa Barangay Lipahan, San Juan, Batangas, at saka isang berdeng sasakyan na walang plaka mula sa Barangay del Rosario, Tiaong, Quezon. Now, the video presented ay dalawang kotse rin ang sinasabi. Yes, sir. So, yung mga investigador, either minamali ninyo yung investigasyon ninyo, kinukulangan nyo ng data or facts, or talagang hindi kayo marunong mag-imbestiga. Diba? Kasi very clear yung affidavit ni Adrian Laresma eh. Dalawang kotse. It is supported by the video presented by the chairman. Hindi ba, PD? Yes, sir. That's why, sir, in our succeeding reports, as we have pledged in the previous hearing, we will conduct a continuing investigation on this matter, sir, later, which we were able to establish these two vehicles. As I have mentioned, the Toyota Camry was impounded out of a damage to property case dated April 2022. And the second one, sir, allegedly, which will i-validate po namin, it was loaned to the San Juan Municipal Police Station by the LGU, but based on the name that we have researched, said vehicle, sir, is owned by an individual. We'll invite him for questioning pa, sir, later sa station or sa office namin to shed light how come this Toyota Green Vios nandun sa San Juan. As what you have mentioned, sir, na there may be a possibility of deducting significant facts in the conduct of investigation, lalo lang sabi ni Miss Jenny kanina, based on there were two affidavits, sir, taken by the PIAS, Provincial Internal Affairs Service, na kung saan na si Mr. Adrian ay guided ng kanyang tiyuhin na isang barangay kapitan. At dito sa unang affidavit na declaration ni Adrian na nakuha namin, wala pong na-mention doon na yung tinutukan yung issue na yon. That's why, sir, in the course of the scrutiny of the affidavit, may dineklara dito sa isa sa internal affairs, dito naman wala. So, those documents form part of our evidence presented during the ongoing preliminary investigation before the Quezon Provincial Prosecutor's Officer. No. Also in the affidavit, nung natamaan si Brian, hinila siya, tapos isinakay dun sa pulang kotse. Yes, Were sir. you also able to establish that? Yeah, yes or no? Evidentiary speaking, sir, negative pa, sir, but based on information, doon kinarga, sir, yung sasakyan. And yun nga, sir, we will convert that into evidence. So you haven't established who the police officer that pulled Mr. Brian Laresma to the red car.
Hindi nyo pa na-establish yun? Yes, we have information, sir, but to convert those information into evidence form, and based nyo naman sa testimony mga police, sir, they refuse to answer na sa mga further questioning, no? We're looking for independent witnesses, sir. Kanina nga, sir, based on the video, it will be used in our continuing investigation, sir, to strengthen the case. Thank you. Thank you, sir. Sergeant Macaraig, paano mo nalaman na dapat nandun si Brian Laresma at that point in time? Huli na, sir. Ano? Nung pangyayari po, sir, wala pa. Hindi nga, 426 kumilos na kayo eh. Paano nyo nalaman na nandun si Brian Laresma doon sa pupuntahan ninyo? Talaga naman na lumakad kayo, hindi nyo alam yung purpose o lugar kung saan kayo pupunta at ano yung objective ninyo. Your Honor, bali po ay may kausap na asset si PSG Perez. Asset? Yes po. Sino yung asset na yun? Si PSG Perez po makakasagot na, Your Honor. Meet si Perez. Kasi baka hindi ko na babanggitin yung rank mo, baka mawawala yan sa iyo eh. Sino yung asset na yun na nagsabi na nandun si Brian Laresma? Sir, Your Honor po, nakausap ko po yung asset. Sino nga yung asset? Ang sabi mo last time, confidential agent ninyo. Tinanong ko rin kung official na confidential agent ng Philippine National Police. You must remember na lahat ng confidential agents ng PNP may listahan. Iha? Yung iyo, hausyaw siguro. Sir, documented, sir, yung... Nasaan? In that also hearing, Mr. Chairman, I requested the PNP authorities to submit the official documents detailing therein whether the confidential agent used by Staff Sergeant Perez is an official confidential agent of the PNP. Na-comply nyo ba? PD. Sir, meron na po si Sergeant Perez, sir. We have instructed her before. They have in her possession the BIN, bioprofile form of the Barangay Info Network. And meron po itong control number at saka yung mukha ng sinasabi nilang informant used in this operation. Do you have a copy of this? Meron po, sir. Oh, could you please submit? Hindi ba? You were required to submit the Yes, sir. details to this committee. Have you submitted such? Not yet, sir. Not yet, Oh, sir. baka ma-cite ka rin in contempt dahil for not obeying the directive of this committee. We'll submit, sir. Thank you. Yeah, please. Kasi gusto kong makita talaga kung totoong confidential agent ng PNP officially or hausyaw lang na agent. Maraming ganyan eh. Sir, pakuha ko lang kay Sergeant Perez. Pinadala ko na sa kanya, sir. Thank you, sir. Yes. Kasi kayo naman na na-require sa last hearing na mag-submit sa akin. Hindi naman si Juan eh. Ang pinasasubmit lang kay Sergeant Perez yung details. Now, Sergeant Macaraig, anong oras exactly yung barilan? 7 p.m., Your Honor. 7 p.m.? Yung medico-legal, anong oras yung sinabi na nadala sa hospital when he was declared dead? 7. Humigit kumulang po yun sa... Hindi ikaw ang tinatanong ko. Yung medico-legal, yun ang sabi mo, 7, yung plan, di ba? Yes. Medico-legal. When was Brian Laresma declared dead? Or what time was he brought doon sa hospital? Your Honor, I have no knowledge on that matter because I only examined the cadaver the following day, Your Honor. Sino nakakalam doon? It is a hospital staff, Your Honor. That Sino? The hospital staff, Your Honor.
that was, kung saan po dinali yung cadaver po, Your Honor. Hindi, yung pag-receive dun sa hospital. Colonel Fronda, ikaw ang investigador. You should know that. Medical certification. Anong klase kayo investigador? Hindi nyo alam mga yan. According to the San Juan District Hospital, the signed by certain Dr. Emerson C. Lim, the undersigned hereby certify that Brian Laresma, 33 years of age, male, status single, and presently residing in Barangay San Isidro, Candelaria, Quezon, was examined, treated in this hospital on May 28, 2024. Time of arrival, 7 p.m. How do you, Sergeant Makaraeg, how do you explain this? Your Honor, bali po, hindi ko po masasagot dahil ng iba po yung nagdala sa ospital. Ikaw ang team leader eh. Ikaw dapat ang sumagot. Yes, Your Honor. Di ba? O sino ang nagdala sa ospital? PCP Patrolman Carpi po at saka sa Police Staff Sergeant Karandang, Your Honor. Saan yung sinakay? Saan yung sinakay? Ikaw ang team leader. You should know what is happening. Sa Kutsing Green, Your Honor. Alin? Sa Kutsipong Green. Sa Kutsing Green. Talagang nagsisinungaling ka. Sigurado ka nun, ha? Iho? Carpio. Ikaw ang nagsakay? Yes, Your Honor. Yes. Saan naandun yung si Brian Laresma nung bago mo siya sinakay? Sa parte ng Quezon o parte ng Batangas? Sa Quezon, sir. Parte ng Quezon. And you are policemen from Batangas. Batangas, di ba? Yes, Your Honor. Oh. And that is precisely the reason why you were questioned. Bakit kayo nag-ooperate sa Quezon? Hindi naman kayo dapat mag-ooperate sa Quezon kasi taga Batangas po kayo. Tama? Yes, Your Honor. Hindi mo ba alam na mali yun? Sagutin mo po. Alam po, Your Honor. Alam mo, pero ginawa nyo pa rin na mali, kahit mali. Yes, Your Honor. Sino nag-order sa iyo na isakay mo sa sasakyan yung tinamaan na si Brian Laresma? Team leader po namin, Sino Your Honor. nga? PMSG Makaraig po, Your Honor. Saan mo sinakay? Sa Coaching Green po, Your Honor. Coaching Green. Lahat kayo, Coaching Green, ha? Pero doon sa affidavit ni Juan, sa red na sasakyan, kasi alam nyo na pag sinabi ninyo na sa pulang kotse, sasabit uli kayo dahil yung kotse na yon hindi dapat ninyo ginagamit eh. Di ba? Naka-impound yun. Tama? Oo, para rin nangyari doon sa Rizal 2 eh. O, ganun din eh. Ang MO, ginamit din yung naka-impound na sasakyan. At yun naman ang talagang ginagawa ninyo eh. Lalo rin yung mga taga-intelligence unit. Hindi pa rin nababago. So, pinangatawa mo na sa Verde. Tama? Yes, Your Honor. Now, Sergeant Perez, yung pinalabas ni Chairman Caraps Paduano na report ng NBI forensic, tinamaan sa likuran ng kanang paa si Brian. Would you agree to that? Yes, Your Honor. Yes. Bakit ganun ang report?
Bakit ganun ang report? Hindi ba magko-contradict yan dun sa mga statements mo? Naisip mo na ba yan? Now, which would we believe? Yung forensic report ng NBI o yung statement mo? Which is supposed to be considered as self-serving for your defense. Ano iya? Bakit ganun? Wala. Mr. Chair, hindi makasagot yung resource person dun sa mga kwan eh. Oo nga eh.